sa Jensen Medical Center at andito pa rin po sa labas itong ospital yung mga pasyente dahil nga po sa nag-aalala baka ho magkaroon pa ng mga aftershock. So, pansamantala muna silang mananatili dito. Pero sabi nga kanina nung hospital administrator, baka ho ngayong umaga ipasok na rin. Pero sa ground floor lang muna ng ospital. Ngayon siya, meron no tayong kakausapin isang kapuso natin dito at siya po yung nagtamo ng pinsala sa kanyang binti dahil doon sa nangyaring paglindol kahapon. Sir, mga walang dahil. Pwede ko na ma-interview si ma'am? Opo, yan. Si Mas... siya po si Ma'am Maricel Pitogo. Ma'am, Magbisaya na lang. ano? Ayun si Sian. May balas mo, ma'am. Pwede namin pinisaya, dire. Pakikwento mo nga, paano nangyari doon sa binti niya? Kaya siya ma'am, sa Manitabo gabi. Gabi, kahapon sa paglinog sa buntag na katulog ko na tingala ko nag-uyog naman niya karon wala pa ko nagbangon dayon kaya bila ko dili pa magkusog tama-tama gyud nga nagbangon ko nagkuan kusog na kayo nasyak kay bago pa ko nakuan ko sa pagmata na ko ba murag nalimungawan pa ko tapos nabagsak na yung ano namo ng bungbong Bubong o dingding? pader. Opo. Oh. Tapos dito na dire naigo sa kong ulo. Tapos siyempre pag naigo dire nabagsa tumba na kuan ko. Dire tanan ang simento. Oo, ang Dire lahat. na nabagsa ang pader. Oo, dire sa akong tuhod, dire. Dire. Pero una na dire sa ana. Sabi niya, Mami Shun, na natutulog daw siya, nagising daw siya ng lindol. Tapos pagising niya, syempre, medyo nagulat siya. Pagtayo niya, biglang bumagsak na yung pader. Direct na yung lakas niya. Tapos na siya, parang natulala ako, na gumanon lang ako ba, nakatayo sa pinto ng ano ko. Kasi parang, ano ba, pagtingin ko, yun din pag ano ng ano, bubong namin. Saktong-sakto Oo, sa tayo. sakto talaga. Dito na, ano sa ano ko, na ano ako na upo. Yun na, dito na bagsak sa tiilan Dito ko. na siya na nagbagsak. So, Kaya tumawag ako ng mga kapitbahay ko, tulungan niyo ako. Wala may kauban na Wala. sa balay ito eh. Wala, kay akong anak din daga naman dahil isa lang magkaanak na ko dira. Tapos, ngon ko tabangi ko, narakit na kuan man ako ang tingog ni sa akong kapitbahay nako inday, tabangi ko day mayit. Nako diri nakuan nabagsakan ko sa kuan sa pader sa balay. Moto gipagdagan kay naaday ako kung anak na ko nga lalaki. Ana siya, mamang, ano siya, nihilak na akong anak na lalaki. Kaya abilan niya patay na ko. Kaya siyempre, nakita niya ulo, dire. ganun na ego. Oo, ulo. Kuan, abilan niya patay na ko. Hilak siya, mamang, igakos ko niya, mamang, ano. Kuan, abilan ko, nasa trabaho daw ako sa kapitbahay namin ba. Moto, ano ko niya, baba ko niya. Tapos yung bunso namin, bunso ko, sabi niya, tulungan natin. Gidayungan ako. 17 o 19. Katong 17 ng 19 mo anak, nagbit-bit si mo Anto dire. Dili, sa court lang, sa basketball sa saig. Sa court sa saig. Tapos, makatindog pa man ko, pero pag magtindog ako, masakit na. katong tuhod na, ginaganon, makakuan siya, ma-down shot ko ba? Hindi pa wala sa direte. Ako na lang atong diri kay nagtawag akong anak nga babae og ambulansya. Traffic man diri kay. Ngayon nakaabot mo dayon te. Salamat kayo ha. Si Maricel Pitogo po, nakapuso natin. Ito po, napinsala po yung kanyang kanang binti dahil po doon sa nangyari pag yan. Nabagsakan siya ng ano siya? Paano pader, po niya? ng pader nila sa bahay. Nabagsakan siya ng pader ng kanilang bahay. So, ihatid pa po namin siya yung mga pangyayari pa rin ho dito sa Jensen. Kaugnay nga po nung nangyaring pinsala dahil sa bagyo at gaya nga ho ni Maricel Pitogo. Isa lang ho siya sa mga nasaktan dahil nga ho dito sa nangyaring paglindol siya. So, Tapos video muna tayo. Doon din sa ano